May sitwasyon dito na isang kababayan nating OFW na pabalik na sa ibang bansa na hold sa Mactan, Cebu International Airport. Wala pa siya sa immigration at wala pa rin siya sa check-in. Nandun siya sa DMW desk o sa POA desk sa loob ng airport. Ang sabi daw sa kanya ng taga-DMW dahil nga sa Taiwan siya pabalik, ay hindi daw siya makakabalik sa Taiwan dahil magkaiba ang address sa kanyang ARC or sa kanyang residence ID at sa kanyang UEC. At ang advice pa sa kanya ng taga-DMW ay pumunta siya sa Manila sa main office ng DMW at doon ayusin ang kanyang UEC. Ngunit nang pumunta ang kababayan ng OFW sa NAIA, ay bumili siya ng ticket at hindi na siya pumunta sa DMW. At ayun nga, nakaalis naman siya sa immigration at nakalipad papunta sa Taiwan na walang problema. Meron tayong isang kababayan na umuwi siya ng bakasyon sa Pilipinas, sa Cebu in particular. Tapos nung pabalik na siya ng Taiwan, na-hold siya sa Mactan International Airport. And nagtaka siya, wala pa siya sa check-in, doon pa lang chine-check pa lang yung OEC niya. Sabi daw ng taga-DMW, hindi siya makakaalis kasi bakit daw iba yung address na nasa ARC compared doon sa address na nasa OEC na sinubmit. Ang palagay ko dyan, kasi factory worker siya, ang ARC kasi, pwede naman kasi na ang nagkalagay na address doon is yung sa dorm. Legit po yun. Kasi dito sa Taiwan, kung saan ka nakatira, yun yung ARC mo. Hindi yung kung saan ka halimbawa sa mga factory workers na bawal naman silang tumira sa factory, do po ba? So, ang nakasulat po doon, karamihan ang nakasulat is yung dormitory address. Kasi, di ba, kunyari, may nangyaring aksidente, hindi naman pupunta yung pulis sa company nyo eh. Pupunta sila doon kung anong nakasulat, kung saan ka nakatira. Pero in some cases, meron din naman na yung ARC is naka-address sa factories, lalo na yung mga maliliit na factories na wala silang dormitory na labas. Kumbaga yung dormitory nila parang within the compound lang nung kanilang pinagtatrabahuan na family business, or kaya katulad nung nagtatrabaho sa loob ng bahay, live-in caregivers. Natural, kung saan ka nagtatrabaho, doon ka rin naman nakatira. So yung nahuli doon, na-hold sa Cebu Airport, talaga daw sinabi sa kanya, so hindi siya nakasakay. Tapos ang sabi daw ng taga-DMW ng Cebu, pumunta ka sa Manila. Sabi niya, doon mo i-apela yan, bakit iba? Tapos alam mo ba, nagpunta siyang Manila. Hindi siya nagpunta sa DMW, ginawa niya, bumili siya ng ticket, tinry niya sumakay. Kasi wala siyang makitang problema na ano bang problema? Tapos alam mo ba, nakasakay lang siya hindi mo siya tinanong. Ngayon, sinabihan ko yung nagsumbong sa akin kasi friend niya ang nagsumbong. Sabi ko, sabihin mo sa kanya, ireklamo niya yung staff ng DMW sa Cebu. Bakit ginawa sa kanya yun? Di siya nakasakay. Sayang yung pera. Kailangan niyang bumili ng additional ticket. Dapat managot yun. Kasi bakit hindi siya na-orient na pwede pala yung ganun? At saka bakit umabot sa ganun? Ang laking pera nung nawala, di ba? So, bumiyahe, di ba? Bumili ka ng Cebu to Manila ticket. Tapos Manila to Taiwan. So, yun nga, dapat managot yun. Anyway, nakarating naman na siya dito. So, tinuruan ko siya na pwede pa rin siyang maghain ng reklamo. It's unfair. Kung hindi mo alam yung ginagawa mong trabaho, sana wag mang abala nung paalis ng OFW. Malaking abala yun. Unang-una, nakaka-stress. Pangalawa, sayang sa pera. So, pag nangyari po sa inyo yan, tawag agad sa broker habang kausap yung nag-verify ng OEC at saka ARC mo. At saka isa pa, dapat maaga kayo sa airport para kapag nasita kayong ganon, you still have time na gawa ng paraan, i-explain ko ano yung nangyari. Baka makasakay pa kayo sa flight nyo. Ang nangyayari kasi minsan, pag na-hold kayo, ang lapit-lapit na sa departure time, wala ka ng time na ayusin pa yun. So next time po, huwag kayong dumating sa airport ng 2 hours lang. Kailangan mga 4 hours. Ganun talaga. Para kapag ka may aayusin, maaayos pa.
Unang-una dito ay hindi naman makikita sa UEC ang complete address mo sa ibang bansa dahil ang nakalagay lang sa UEC ay job site or yung bansa kung saan ka nagtatrabaho. At pangalawa, kung lumipat ka man ng address or lumipat ng address ang employer mo at sinama ka at nasa iisang bansa or within the country, ay hindi pa rin ito matatawag na change job site. Dahil nga within the country, ang tinatawag lang na change job site ay kapag nag-migrate ang employer mo at sinama ka o kaya naman nilipat ka ng branch ng employer mo or ng company nyo sa ibang bansa na parehong company nyo. Yun ang tinatawag na change job site at kailangan pa-verify ng kontrata. Pero kung nasa iisang bansa at lumipat pa yan ng address at magkaiba ang address sa ID at UEC na wala naman ang address sa UEC, ay pwede pa rin makapag-acquire ng UEC exemption at walang magiging problema. Bakit pa siya inabala ng taga-DMW samantalang wala naman nga naging problema sa immigration? Maraming mga OFW ang nagtatanong dahil nga daw meron ng OFW Travel Pass. Ang tanong nila kung kailan pa din daw ba gumawa or mag-register sa e-travel. Ang sagot guys ay yes, kailangan at required or mandatory na mag-register sa e-travel kapag uuwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. Kapag pauwi sa Pinas, e-travel arrival card ang i-register nyo 3 days bago ang flight nyo. Kahit anong araw guys sa loob ng 3 araw bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas. Kapag pabalik naman kayo sa ibang bansa ay kailangan nyo lang mag-login sa inyong account sa e-travel at e-travel departure card naman ang i-register nyo. Ganon din 3 days bago ang flight nyo. Uulitin natin para sa mga nalilito na ang e-travel at OFW Travel Pass ay magkaiba. Dahil ang e-travel ay ito yung dating paper-based na pinifill out natin bago tayo lumapag sa Pilipinas at kapag pupunta sa ibang bansa na ginawa ng fully digital. Samantala, ang OFW Travel Pass naman ay ito ang ipapalit sa UEC. Though implemented na ang OFW Travel Pass at sinasabi ng DMW na kikilalanin na ito sa airport. Pero guys, sinasuggest ko na kumuha pa rin kayo ng UEC. Maging okay man or hindi ang inyong OFW Travel Pass, dapat meron pa rin kayong UEC. Di baling wala kayong dalang OFW Travel Pass pero kapag may UEC kayo, ay okay na okay yan. So sa mga pauwi sa Pilipinas, ang kailangan nyo lang dalhin, lalo na kung isa kayong documented OFW, meaning guys, pumunta kayo sa ibang bansa na dumaan sa Manpower Agency at sa DMW at dati na kayong may UEC at uuwi babalik muli sa parehong employer. Ang kailangan nyo lang dalhin ay passport, ticket at e-travel arrival card. Hindi nyo na kailangan ng panibagong polo verified contract dahil pwede kayong magkapag-acquire ng UEC exemption sa PAPSBAM account nyo dahil nga meron na kayong record sa DMW. Pero guys, sinasuggest ko na lagi nyo dadalhin ay yung latest printed contract. Yung bagong kontrata na galing sa inyong employer. At yung lumang contract verification na pina-verify nyo sa polo dati kung available pa just in case man hanapin ito sa immigration. Pero guys, hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration dahil kapag may UEC kayo, ay wala naman ding problema. Pero mas maigi na pa siguro na dala nyo lagi ang inyong bagong kontrata kapag uuwi kayo sa Pilipinas para sa inyong bakasyon. Ngunit para naman sa mga OFW na lumipat ng kumpanya or nag-change employer, nag-change job site or lumipat ng ibang bansa, pati yung mga nag-change ng company name kahit pareho pa rin ng owner, mga nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelido sa visa, passport at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visited visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo guys at required kayo magpa-verify sa polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa Pilipinas. Dahil kapag wala kayong dalang polo verified contract kapag umuwi kayo sa Pilipinas, ay posibleng hindi na kayo makabalik. Sa mga pabalik naman sa ibang bansa para sa mga documented OFW, ito ang mga kailangan nyo. Number 1, ang inyong e-travel departure card, passport, ticket, UEC, visa. Dito naman sa United Arab Emirates guys, ang visa natin dito ay ang Emirates ID na natin. Yun ang ipapakita nyo sa immigration. At yung last ay OWA membership. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration guys, pero lagi ko sinasuggest na dapat mag-renew kayo ng inyong OWA membership kada 2 taon.
Dahil ang OWA membership ay insurance natin yung mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. So yan ang mga requirements update pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng December. Sa mga wala namang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card, meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo.